Hello Philippines and hello world. Aba, Miss Jack Radiotati, pinagkanulo ng mga taong malapit sa kanyang puso. And Michelle D, may pa-warm message para sa lahat ng mga Pinoy. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Tila baga talagang pinagsakluban ng langit at ng lupa itong si Jack Radiotati na siyang may nagmamay-ari ng Miss Universe pageant na katatapos lang ngayong taong November 2023. Marami po mga pagsisiwalat patungkol po sa kanya, ang isa sa pinakamalapit sa kanyang puso. Pero bago natin pag-usapan yan, narito naman ang ilan sa mga warm messages ni Miss Michelle D para sa lahat ng mga Pinoy. Michelle D is overwhelmed with joy and gratitude after coming home to a hero welcome in Philippines last Saturday, November 25, a week after representing the country in Miss Universe 2023. D thanked her supporters for making her feel like a winner on her Instagram page on Sunday, November 26, while sharing a glimpse of her homecoming at Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Sabi niya, "Feel good to be back home with or without the crown. All of you made me feel like I was a winner. Last night was so overwhelming. All I could feel was so much love and support from all of you," she wrote. The beauty queen also hinted that homecoming parade is coming soon, although she has not yet disclosed the details. So, sa pagdating nga nitong si Miss D, talaga namang ramdam na ramdam niya ang pagmamahal at ng mga Pinoy dahil sabi niya nga, hindi niya man naiuwi ang crown. Pero parang siya na rin po ang Miss Universe ng mga Pinoy sa ating pong pagsalubong sa kanya kasi she didn't really expect na ganun katindi at kainit ang pagsalubong ng mga Pinoy sa kanya. It was definitely not an easy road to get to this point, but everything was well worth it. Madami pa tayong pagdadaanan. We still have a lot of things to go through together and I can't wait to bring you along the ride with me. Mahal na mahal ko kayo. I love you all so much, she wrote. I can't wait to see you all soon in the parade. Ayan. Michelle Marquez D is finally home after representing our country in the 72 edition of Miss Universe. The crowd cheered as soon as Michelle entered the stage and greeted everyone who came to see her. "Welcome home, Michelle," sabi po ng Sparkle GMA captions read. These reporters were also seen chasing after actress beauty queen in the airport, as seen in separate video by Sparkle GMA. She was also welcomed by her mother Melanie Marquez and Miss Universe Philippines National Director Shamsi Supsop. So talaga naman sobrang yung pasasalamat ni Miss Michelle D sa lahat ng mga Pinoy, sa lahat ng mga sumuporta at nagmahal sa kanya dahil hindi man niya naiuwi pero alam po natin na ginawa niya ang lahat ng kanyang best. It's just so happen na may mga tao lang talaga na hindi maganda ang kalooban kaya nangyari po yung mga bagay na hindi natin inaasahan. So ngayon, let's talk about this one. Tila pinagsakluban ng langit at ng lupa si Jack Radiotati or whatever his name dahil talaga namang sunod-sunod ang dagok na pinagdadaanan ngayon nito pong dati or may-ari or owner, national director and masasabi natin na chef dun po sa cooking show na naganap nitong Miss Universe 2023 kasi matapos pong habulin siya ng iba't ibang mga kumpanya at iba't ibang tao at ahensya ng gobyerno ng Thailand and US dahil po sa mga pinagkakautangan di umano nitong si Jack Radiotati kung saan ang laki po ng pinagbabayad po siya ng napakalaki at sangkatutak na pera dahil po dun sa isa sa mga nag-arouse na case niya ngayon, yung tinatawag na embezzlement case, no? Na napatunayan or iniimbestigahan po ngayon dun po sa kanilang lugar na may mga pondo po ng JKN Global Company na ginamit para sa kanyang personal use and naipasa sa mga third party person.
Pagkatapos nga ng mga pangyayaring ito, isa pa sa may pinakamasakit na pangyayari sa kanyang buhay ngayon nang siya po ay iwan no ng kanya pong long time boyfriend na si Clint Bondad. Matatandaan na isa si Clint sa mga masasabi natin na kanyang karelasyon at talaga naman binuhos nitong si Jakra Hatutip or Jatutip yung kanyang pagmamahal sa lalaking ito. So, sa Instagram post nga nitong si Clint ay nagpahayag siya ng kanyang damdamin. Sabi niya, I was going to love you at one that God saved me from being blind. I have my children to look after, my parents to take care, and now the universe is my service to the world. My life is much more valuable than being with a delusional like you. Remember this, get real and being humble, go back to build your real profession and face the world yourself. Tignan mo ang tawag niya sa dito kay Jakra Jatutip, ang tawag niya delusional. Ibig sabihin parang dun sa term natin na babaliw, ano? So, we don't know. And sabi niya pa, no, this time to say goodbye as it's time to do so. I have to stop my empathy over you as it would help you to come full circle by cutting it cold. Good luck, bro. Bro na tawag niya, it was nice to meet you once in this life. I hope that you had gratitude over my help in Thailand. Grow up, man. Take care and good luck. So, sa mga salita po ni Clint Bondad, nakikita natin na tila baga matindi, may galit na sa kanyang puso, na tila baga maaaring sa mga pinagdadaanan ni Jakra Jatutip ngayon is maaaring nasistress siya, nag-aaway sila, nakikita po nito yung bad attitude, and may pagkakataon pa na nag-post din siya na sabi niya dito ni Clint Bondad to unblock me. Ibig sabihin, in-unblock po or binlock siya nitong si Jakra Jatutip. So sa ngayon po, ang sabi ng ilan sa mga commentators sa comment section na ginawa daw ito ni Clint dahil alam niya na tagilid na itong si Jakra Jatutip. Sinabi niya na maraming beses niyang pinoprotektahan itong si Jakra at talagang tinutulungan niya dito po sa bansang Thailand, doon sa pinagdadaanan niya. Pero ang tanging isinukli lang sa kanya ay hindi po kagandahan. Kaya isa ito sa pinagdadaanan ngayon. Maaaring magamit din ito ng gobyerno para po maging testigo sa mga anumang kaso na ikakaharapin nitong si Jakra Jatutip. Nako, good luck po And now, dahil po talaga namang matindi ang inyong mga talak sa comment section, magbabasa po tayo at magre-react tayo sa inyong mga komento. Unahin natin ang komento mula kay Panchila. Sabi niya, Jakra Jatutip plays dirty in business. He's the type that you can trust. He has lots of bad childhood. Maybe he survived a lot of storm. His way is to play tricks on someone or use someone's money or pulls people and is so vain with fake looks. In his way of surviving in the world, very insensitive, uses weakness of other people's just to get what he wants. God punishes those who are not humble of heart. Yan. In other words, sabi ni Panchila, lahat ng mga ginagawa niyang hindi maganda, inaani niya na po ngayon, no? Ngayon po nakikita at sa panahon pa po ng Miss Universe 2023, Michelle D, no? Kung saan nakita natin talagang meron siyang ginawang mga kababalaghan. Sabi ni Luna, pero we should accept na rin naman na top 10 lang si Michelle. Ayoko maging toxic pero dapat intindihin din natin na judges ang nagbibigay ng score. Kung sa tingin nyo cooking show yan, edi tanggal na dapat si Michelle sa top 20. Feeling ko hindi na-appreciate ng judges ang gown ni Michelle at mas gusto pa rin ang boring silver gowns. Ako po para sa akin dahil may manipulation na naganap, ang ginawa nila, nilaman nila si Michelle sa top 10 dahil alam nilang malakas si Michelle sa fan votes. Kumbaga, kapag tinanggal nila as early itong si Michelle sa top 10, maaaring titigil na rin po ang Pinoy sa pagboto. 'Di ba? Dahil wala naman ng pag-asa 'di ba? Kaya ginawa nila 'yon. Sabi po ni Miss Marilu Luwagpalo, tama kasi God only knows what really happened that day. 101%
Amen. God will avenge for any wrongdoing done to Miss Michelle D. Watch. Soon enough, admit mistake and admit misdeed. Guys, please to finish this off. Strengthen your mistake and admit it. Do a public apology. Amen. Ayan. So, ito po yung isa sa mga tama naman siya, 'di ba, na lahat naman is alam ng Diyos yan. Wala namang maitatago sa Kanya. Kaya naman, intay na lang talaga natin ang Diyos ang kumilos. Sabi naman po ni Johnny Clado, we saw your deeds, and you cannot deny it. The social media is the most powerful evidence that we can judge the result. True. Diba? So, talagang nagamit po talaga ng mga Pinoy ang social media para po magkaroon ng boses ang Pilipinas sa mga pambubuli na nagaganap. Talagang binuli ng todo kasi. Sabi po ng ni Frog, Filipinos no move, no justice. Filipinos need only honesty. Filipinos don't need cheated, lady man and disrespected to MMD in Mexico. Justice for MMD, Filipinos proud country Philippines. Ayan. Sabi niya, wala pong mag-move on hanggat walang hustisya. 'Di ba? Ang kailangan po natin ay katapatan. Filipinos don't need cheated. Ayaw natin na tayo dinadaya at hindi tayo nire-respeto. Sabi po ni Josh, yes, Michelle, there was a reason why things happen and now the world is witness to the racism and prejudice exhibited in Philippines by others simply because they can and position to be and to do so without regard for a public, even global opinion. The Philippines continue to be questioned in their capacity and all we can do is contribute to a goal for a change towards excellence in improvement in every field we are invited to. Ayan. So, ito naman po ang komento ni Mr. Josh Vlog. So, dahil dyan, maraming salamat po sa inyong mga komento at maraming salamat din po sa pagmamahal at pagsuportang binibigay po ninyo kay MMD, no? At sa lahat po ng mga journey at sa lahat ng mga Miss Universe na paparating. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!